Okay, kantayin na Okay. natin. Sige. Okay. Ito na ha. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No behind me. Lost before me. Lost Follow before me. Jesus. No behind me. The cross Follow before me. Jesus. No turning back. No No turning turning back. back. Don't let go Lead with me, and I I will will follow. follow. Follow Don't let go with Lead me, till I I will will follow. follow. Memorize naman No natin yan. turning back. No No turning turning back. back. We decide now to follow Jesus. We decide to follow Follow Jesus. Jesus. decide now to follow Jesus. No turning Turning back. back. No I No turning turning back. back. I have decided decided to follow follow Jesus. Jesus. I decided To to follow follow Jesus. I I have have decided decided to follow follow Jesus. Jesus. No turning back. no No turning turning back. back. No turning back. No No turning turning back. back. There's no turning back. No turning Amen. back. Nakita niyo ba tong ano, yung pinasi-share ko sa inyo itong mga ano, ito yung mga kanta na songbook na ginawa ko. Meron kayong mga i-contribute na makakanta. Nakikita niyo, no? Uh-huh. Ayan, no. Ito yung songbook na ipiprint ko, gagawin kong book I para see. magkamit. Kaya kung meron kayong mga kanta dyan, na katulad ditong ano, kung may Oh, mga Tagalog hymns na suggestion nyo para ika-copy paste ko, katulad nito, yung hinahanap ko yung Tagalog nito, ano sister name, yung The ano Sweetest na? Name of All, Jesus, ito ba yan? Nakita nyo, page 10. Tapos, I have decided. So, ilang page pa ba to mga ano, Amazing Grace, tapos My Tribute. Oh, ito, yan, ano dyan eh. Yung May Tagalog po. naririnig yung Second Corinthians na kanta? Second Corinthians 3:18. Yung ano, yung from glory to glory, He's changing me. Yan o. Tapos, pag tinugtog natutugtog ko to eh. Kaya lang hinahanap ko yung lyrics. So anyway, Brother Jack, take it away. Okay, yes sir, thank you. Salamat sa ating inawit na I have decided to follow Jesus. Mhm. Ganun talaga, no? Once you followed, tuloy-tuloy na yan, wala nang balikan, Wala nang atrasan. mga trapan. Yan. Okay, ang passage natin ay nasa Matthew 22. So, you can ask someone there to read the verse 1 and 2 para magkaroon tayo ng bird's eye view regarding this parable na pag-uusapan natin. Is there anybody na gustong volunteer na bumasa ng verse 1 and 2, please?
Tagalog Ah, po. Tagalog. Pwedeng Tagalog, pwedeng English, sige. Acceptable. Ito kung nakikita nyo, sige. Basahin ko na. Ayan, Amen. Mateo 22 verses 1 and 2. At sumagot si Jesus at muling pinagtalitaan sila sa mga talinghaga at sinasabi, tulad ng kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng higing ng kasal niyang anak na lalaki. Yan. So, bigyan natin ng title ito, no, na pag-aaralan natin. The Marriage of the King's Son. Yan. The Marriage of the King's Son. Sino sa atin ang nung ikinasal ay tinawag na en grande na kasal? Sino ang mga minamalang nakaranas ng ganong uri ng kasal? Ay. Ay. Di ba ang ganda ng ganon, ano? Yung bonggang-bongga, yung tinatawag nating flamboyant, whatever. Alam mo, meron palang ano yan, may malaking pagkakaiba yung average or regular lang na kasal sa Engrande. Sa Engrande kasi, may katulad sa ating passage ngayong gabi. Ang Engrande ay libre ang damit ng mga ninong at ninang at saka mga secondary sponsors hanggang sa ring bearer, flower guy. Mga abay. Libre ang kanilang mga talagang gagastos ng milyon ang ikakasal, lalo na ngayon. Kung maging grande ka ng kasal, maganda ka na ng 5 million. Okay? So, kagaya o katulad ang karya ng langit sa isang kasalan na inihanda ng hari. Ang ating parable ay rich sa interpretation. We all know that God's kingdom, which is the church of the Lord, and the king here is God the Father, and he offers us something like sa ating interpretation, salvation, and we are also hinahanapan tayo ng preparation for that heavenly peace or heavenly banquet na tinatawag natin. Okay. So, mahirap maghanda sa isang engranding kasalan. Kailangang planado ito, just like what the king had done. God had planned for it. In fact, he had prepared for it. And he also provided for this so-called marriage. Sa verse 2, makikita natin na intended ito para sa kanyang anak na lalaki. The son here is Jesus Christ. At yung babaeng ikakasal, of course, is the church of the Lord. Amen ba doon? Okay. Amen. We will now study the subjects of this marriage. Okay? Sa Revelation 19:7, meron bang gustong bumasa nito? Revelation 19:7. Napakaganda kasi ng sinabi dito na ang ikakasal ay katulad ng isang priest na hinahanda yung kanyang kasuotan,
At katulad din ito ng isang bride na nilalagyan ng kung ano-anong jewels at kung ano-anong rekotitos na tatawag natin para lumitaw siyang pinakamaganda. Yeah? Kasi sa kasal, ang pinakamagandang babae ay yung bride. Okay? So we can imagine sa heaven, sa pagtatali o pagkasal ng bridegroom at ng bride, makikita natin na very elegant ang dating nito talaga sa kingdom na ito ng ating Panginoon. So, somebody read verse 3 and 4 please. Hello? 3 and Tagalog. Sige, Tagalog or English, kahit na mabasa lang siya. Revelations 19 verses 2. Matthew 22 verse 3. 22 and ba? 4. Matthew 22 po. 3 and 4. 3 and 4. At sinugo ang kanyang mga... Naka-display na, basahin na to sa 3 and 4. Ito, at sinugo. Nakikita nyo ba? Nababasa nyo o masyado maliit? Masyado pong maliit. Basahin ko po, sige. Maliit. Hindi Po, mabasa. salita Sa inyo? version. Ito po, salita ng Diyos version po. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan, pero ayaw nilang ito. Sa number 4, sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, handa na ang lahat, nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain kaya pumunta na kayo rito. Yan po. Okay, thank you, brother. Makikita natin dito yung invitation at saka yung refusal. Sa verse 3, ang analysis natin dito, ipinapatawag yung mga inanyayahan na beforehand. Ibig sabihin, ang bidding na ito ay second bidding na. They were already invited beforehand at nung handa na yung kasal, sila ay tinatawag na upang dumalo na lang. Ganon ang ating analysis sa nito. Pero makikita natin, merong rejection. Di ba? Kasi merong ginawa yung mga inimbitahan before na bumili sila ng kanilang mga hayop. O kaya yung iba naman ay mga merchants sila. So, kailangan nilang i-evaluate yung kanilang mga merchandise kung mabebenta ito. At nagkataon, or pwede nating sabihin, bakit nataon doon sa mismong time ng celebration? Bakit hindi sila tanggal ng appointment sa kanilang pagkikipagkita sa ikakasal, di ba? So, maano natin dito na ni-reject nila ang invitation. It doesn't mean sa kanila na kahit wala sila, hindi mahalaga sa kanila at hindi nila masyadong pinaghandaan talaga. Okay? Samantalang ang summon sa kanila ay nauna na at ngayon ay ipinapatawag na lang sila para dumalo sa kasalan. We can look here na ang pagkatawag sa kanila dito ay it is a divine call. Bakit? Kasi yung hari ang nagsugo eh. Sabi niya sa kanyang mga
servants, okay, call them to attend my dinner para sa kasal ng aking anak. Pero makikita rin naman natin dito na ang mga unang tinawag sa kasalang ito ay ang mga Jews. Okay? The chosen people of the Lord. Pero alam natin na nireject nila. So, pansinin natin ang patience ng Lord sa susunod na talata, di ba? Ang sabi ng talatang verse 4, muling nagsugo siya sa ibang mga lipin. Ibig sabihin, no? Again, the Lord summoned his servants to call them, no? That are invited to join the celebration. Ang sabi pa nga niya, pinatay ko na ang aking mga baka, ang mga hayop kong matataba ay inihanda ko na. Okay? Kaya pumunta na kayo at dumalo sa kasalan. But they made light of it, ang sabi ng verse 5, di ba? They made light of it. They did not went. They did not go to the ceremony, the marriage ceremony. They goes to their farm, and the others goes to their merchandise. May sinabi dito si Charles Spurgeon. Ang sinabi ni Charles Spurgeon dito ay ang mga taong ito ay nag-commit sila ng high treason sa Lord. No? They manifest disloyalty to the Lord. At hindi ito nagustuhan ng Lord. Okay? Kasi nga, they are supposed to what? To be there. Okay? Di ba meron tayong awit? When the roll is called up yonder, I'll be there. I'll be there for you. Mapapansin mo sa awit na yun, di ba? Lahat ng uri ng tao, different kinds of people, different kinds of races, no? Lahat ng bansa ng mundo nandoon. And we can say na nakapila tayo. Wherever lines you decide to line yourself, nandun ka. Pero ang sabi ng awit, when the roll is called up yonder, I'll be there. Yeah? Palagay natin, makaka-attend ba tayo sa kasalan kung disobedient tayo? Hindi. Makaka-attend ba tayo sa kasalan kung pati ang ikakasal ay hindi natin binigyan ng honor, di ba? Disliking the bridegroom, no? It's a great sin. Yeah? Pati yung inihanda ay hindi mo gusto kaya ayaw mo pumunta. Okay? At ang isa pa dito, you also disregard the servants. Sa verse 6, yeah? They entreated them spitefully and slew them. Pinatay pa nila. Okay? Na makikita natin sa pagbabasa natin ng ating Bible, ang mga prophets, ng mga servants ng Lord ay marami ring pinatay. And that includes John the Baptist. And last of all, ang ating Lord. Di ba? So, although, no, ganon ang ginawa nila, makikita mo pa rin ang patience ng Lord. Tingnan natin yung verse 7. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Okay? Sa matyaga na paghihintay ng Panginoon,
makikita natin yung kanyang kainahunan. Ang sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack on His promise, di ba? Pero ang gusto niya, magsisi ang lahat. Okay? Pero makikita natin dito, hindi nila pinakinggan ang panawagan ng Panginoon, kundi lumabag pa sila. Naging mga mamamatay tao sila. Okay? Iba, kapansin-pansin nung unang tawagin ng Lord ang mundo sa panahon ni Noe. It took Noah 100 years. Di ba? Na-spread niya ang good news na kailangan pumunta sila sa arko, pero they did not. They did not believe. Okay? So, let's see the other verse. Makikita natin ang size ng marriage. Okay? Kasi ang Lord, muli siyang nagpasugo ng kanyang mga servants sa verse 8. Verse 8 ang sabi sa English, then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Okay? Sapagkat hindi karapat dapat yung mga inimbitahan, ititigil na ba ang kasal? Hindi. Hindi yun may stop. Kailangan ipagpatuloy yun. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga servants, pumunta kayo sa mga likuang lansangan, anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ng lahat ninyong mga sumpungan. Makikita natin dito yung scope at range ng panawagan ng Panginoon, di ba? Okay? So, ang size ng marriage ay unlimited. Tama? Ang scope nito, unlimited. In fact, it is the whole world. Diba? The whole world. Okay. Makikita natin dito, okay, na nung magpunta ang mga servant ng Lord sa verse 10, pinuntahan nila yung mga nasa lansangan, both good and bad, and they were invited to the feast at napuno. Napuno yung venue. Okay? Sapag lahat ng makita nila, whether mabubuti o masasama, ay inimbitahan nila. Okay? At dito natin makikita ang isang kakaibang pangyayari, sa verse 11. Mapapansin natin, mga minamahal, ang isang striking na bagay dito na nangyari. Ang hari ay pumunta sa kasalan at nag-inspect siya. Ayon sa verse 11. Pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. On this verse, medyo maglilinggir ako ng konti. Okay? Ang sabi dito, kaibigan, sabi niya, bakit hindi ka nakadamit pang kasal? Okay? Nag-inspect ang king, kung wala na bang kulang sa sa venue. And then napansin niya, okay, yung isa na walang suot ng wedding garment. Isa lang siya, okay, sa kalipunpunan ng marami, pero nakita siya ng Lord. Ibig sabihin, he who searches the heart of man ay walang pwedeng itago talaga. Okay? So, Brother Jack, parang may dress code.
Tama, para walang maka 1, 2, 3. Kasi may mga iba umaattend ng church, nakabahag. Okay, merong ano yan, merong ibig sabihin yan sa atin. Um, Ipapaliwanag natin. Sige, sige, Okay? Brother Jack. Sorry Sabi for niya, just reminder lang. sabi niya dito, kaibigan, bakit hindi ka nakadamit ng pangkasal? Hindi nakaimik yung tinanong niya. No? At ito ang masaklap. Nandun na siya, okay? Kakain na lang siya, pero nagkaroon ng inspection, no? Hindi pala siya pwedeng kumain dahil hindi siya nakasuot ng pangkasal. No? Alam mo kung bakit? No? Ang sabi dito, merong mga tao na gate crosser. Gate crosser, ano? Uh, ma- ma- makikita mo na ang isang gate crosser hindi naman ano talaga sa okasyon, nakabihis sa okasyon. Yeah. Sa ano yung wedding crosser, sa iba. Yes, sir. Oh, so what does this signify? A lot of people have preached that this particular man was perhaps too poor to afford a garment. Yan ang sinasabi ng ibang mga nagpipreach. Pero, okay, it will make the king who invited him unjust. Bakit? Kasi yung invitation, impromptu. Hindi pwedeng asahan na ang inibitahan ay makakapagbihis kagad sa okasyon, para sa okasyon. O maaaring di pa siya naligo, di ba? Something like that. Pero, okay, ang kaso dito, ayaw ng king na maging unjust siya sa mga poor. So ang ginawa niya, okay, kagaya ng tradisyon ng mga Jews sa kanilang bonggang kasalan, okay, they provide the garment. They provide the garment. Bago ka pumasok sa hall, merong lugar doon, designated na lugar, kung saan ka kukuha ng garment to wear. Kukunin mo na lang, dadamputin mo na lang yung size mo. No? Na magpipit sa'yo. So, kaya nung pansinin siya ng hari, ang sabi niya, bakit hindi ka nakadamit ng kasalan? Ang tao, akala niya, yung suot niya is good enough for the feast or for the banquet. Ganon din sa spiritual nating buhay, mga minamahal. Akala natin yung kabutihan natin, yung mabubuting bagay na ginawa natin, sapat na yon para pumasok tayo sa langit. Pero hindi. Merong qualification yung pagtanggap sa iyo sa langit. You need to wear, okay, the righteousness of God. You need to wear Jesus Christ. Kailangan yung dugo ni Jesus Christ ay nai-apply sa iyo. Kasi kung hindi, matutulad ka sa taong ito. Na ang sabi ng hari, gapusin niyo siya. Talian niyo ang kanyang mga kamay at paa, itapon niyo siya sa labas, sa kadiliman. At doon na siya tatangis at magngangalit ang ngipin. Similarly, no? If he was not ready for the wedding, he would have said, so dapat, di ba? Hindi po ako ready eh. Hindi mo pwedeng sabihin ready. Kung nandun ka sa piging, pipili ka ng isusuot mo,
isusuot mo ito, wala nang ibang susuot na na requirement, kundi yung naihanda na. So the Lord Jesus had prepared for this wedding nung mamatay siya sa krus. For us to be qualified. Ipinapasuot niya sa atin ang kanyang garments of righteousness. Hindi self-righteousness, okay? The bridegroom provides the wedding garment. All you have to do is to pick one and wear it into the hole. The garment was provided already. This man just refused to wear it. Ganon din sa ibang tao. Meron silang another way to heaven, which is not going to heaven talaga. Katulad ng sinabi ng Proverbs, di ba? There is a way that seems right to men, but the end thereof is destruction. So, that's why we had no excuse. The only thing that is counted for us to enter the wedding is to wear the wedding garment. The wedding garment represents the righteousness of God given fully to men. This is what qualifies us as believers and partakers of the kingdom. Pansinin mo yung Isaiah 61 verse 10. Ang sabi niya, I greatly delight in the Lord. My soul rejoices in my God. Why? For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with jewels. Okay? Nabasa ko na kanina yung Revelation 19 verse 7, pero basahin pa rin natin siya. Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made himself ready. Fine linen, bright and clean, was given to her to wear. Ang fine linen dito ay, it stands for the righteous acts of the saints. This man, despite being provided a garment, according to the tradition, refused to wear it without any reason. He probably believed that he wore or his garment was good enough. Pero, ang sabi sa atin, ito ay isang katulad ng filthy rags sa mata ng Panginoon. Ayon sa Isaiah 64 verse 6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. What the man was seeing as a garment clean enough for the wedding was actually filthy rags in the sight of the king. And so, he was condemned. In conclusion, Jesus is saying, the kingdom of heaven is open to everyone and anyone. Whoever you are, good or bad, come as you are. And when you come, you need not worry about whether you are qualified and clean enough. Everything has been provided for our salvation and qualification. A new garment that qualifies you for the kingdom has been provided for you through his death on the cross. It is not by the works of our hands or by our self-righteousness. That's why both the good and the bad were invited, because it won't matter who they were anymore. Once they wear the garment and they are in, they are
welcome. God bless you. Amen ba? Maganda mensahe ni Brother Jack. So, ano dyan, mga kapatid, may mga tanong ba kayo? May mga dagdag? Nakasuot ba tayo ng ano, ng binigay na ano? Provided, ano? Ganda nun, ano? Sa Jewish tradition, talagang provided yung garment. So, wala kang excuse. Wala pa ng excuse. Wala Atin ka ng na lang. excuse. Isusuot mo na lang. Alam mo, minsan yung tao talaga matigas eh. Yung para ding mga bata, alam mo yung mga bata, meron silang paboritong blanket. Alam mo yung blanket? Kahit na Tama na. madumi na, tsaka yung paboritong toy, kahit na lumang-luma na, hindi nila Oh, ipapalit. Di ba? meron kaming apo. Kahit ano na Meron yung kami. lumang-lumang baro na ganun pa rin yung ano eh. Ano, may mga tanong kayo mga kapatid, dagdag, ha? Anong ano niyo sa ano, alam mo maraming lesson diyan sa wedding ano sa wedding maraming ano reference diyan Meron wedding yung yung wedding na nag-imbitado, yung ano tawag to sa macho ba yun o sa ano na Sa piliting Lucas. sila, 'di ba? Lumabas kayo sa highway, go out in the highway, sa daanan, Mm. punta kayo, then pilitin niyo silang umatin. Oo. Ano, compel sa English yun, compel. Hindi mo Mm. pilitin ano yung hindi pilitang ano kundi ibig sabihin make them. Ibig sabihin ng make them, hanapan nyo ng paraan makapakinig sila, hanapan nyo ng paraan na maka-attend sila ng wedding. Oo. Parang ganito yan eh. Ang isang, hindi naman ako nagkikritik sa mga convention o sa mga conference seminar. Kaso dapat talaga yung pag yung may mga conference, meron kayong dalang isang kaluluwa kada ano conference or convention, isang kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Diyos, 'di ba? Bring your own soul, yung mga kaluluwa na ano. Napansin niyo ba 'yon sa mga conference, meron nga ano yung evangelism conference pero walang soul winning. May missing ba? May missing. Napansin niyo ba yung ano yung naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Yun na nga bro. Yun na nga Ha? bro ang isa sa mga financing ko dito noong nakaraang ano namin provincial convention dito sa Bulacan. Oo. Ay napaka magarbo nung place. Ang Mhm. laki-laki ng ginastos. Pero ang isa sa napuna ko na sa dami ng churches, tatatlo lang yung na-invite na tumanggap sa Panginoon. Nakakalungkot yung ganon. Oo. Oh, kasi Laki ng tandaan gastos. nyo, yung ano, yung convention nung Day of Pentecost parang convention yan eh. Three Oo. thousand souls, kapatid. Mm. Ganong ano na eh. Sa bagay, hindi, isa o dalawa, tatlo, natutuwa na yung mga anghel sa langit. Kaya ibig sabihin na sa atin sa COC, ang ang ano, iba maabot na ng 130 years. Panahon pa nung 1905, 1901, ang bilang ano pa rin, under 125. under 100 o minsan ang 100 under 50, 'di ba? Pero ano, kasi nga ang sa atin naman bilang mga leader, mga Kristiyano, isa lang na madala sa Panginoon ano natin na nagse-celebrate tayo, tama ba 'yon? Just Oo. one. Isang kaluluwa lang na madala natin. Mm. Sa buong buhay natin, halimbawa, ilang taon na tayo, Sister Terry, nasa ano yan, nasa 30. Mula sa 30 years mo, Sister Terry, may nadala ka sa Panginoon, iyon ang ano doon mayroon kang dala. Oo. Nakamute ka. Pamilya, pamilya, mga apo. Oh, amen. Dadala. See? Ganun na lang yan 32 years. ang ganda ni ano, ang ganda ng ano ng ano ating ano soul winning kasi yan ang goal natin Ah, kahit this year nilagay natin sa Zoom, bring one. Magdala tayo ng isa sa Panginoon. Yes, kung hindi, siyempre, marami tayong ano sa paligid natin. Kung halimbawa, meron kayong mga family reunion,
madala nyo yung kapatid, di ba? Yung pamilya mo, yung... Kasi marami tayong mga kamag-anak eh. Wag tayong gumaya dun sa The Rich Man and Lazarus. Sa huli na, bandang huli, nagsisi na. Sabi, Amang Abraham, ah, ipadala nyo si Lazarus doon sa aking mga kapatid, 5 kapatid na lalo alam nyo kung mayaman ka, edukado ka, mas ma-influence ka eh. Mm. Napansin niyo yun? O kaya public servant ka, ma-influence ka eh. Kahit isa lang doon eh. Kung halimbawa, kung sabihin natin si Brother Mike naging naging mayor o sabihin natin kapitan, ha? Kapitan sa barangay nala. Eh di kung naging ka, kapitan, isa lang madala mo doon sa barangay mo sa Panginoon, tuwan-tuwanan, di ba? The angels Mm. of the Lord. Ganun na doon eh. Ha? Mm. Brother Benji, kumusta na? Ito si Brother Benji, marami itong nadadala sa Panginoon eh. Tsaka si Brother Isaias eh. Lagi may mga bautismo yung pinapakita eh sa Facebook. Amen. Maganda yun eh. Ganun ang doon eh. Iyan ay resulta ng paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya hopefully na pag pumunta tayo sa Taracloban, kaya tinatanong ko Sister Terry, ano ba yung capacity ng church dyan na ginagawa nyo, building nyo? Kailangan medyo maluwag-luwag ang Two space. story. Two story yan. Uh, Maluwag. Edge to edge. Yung, remember yung bahay mo doon. Oo. So, yun ang kagandahan doon. Kailangan merong pagdadalhan ng So anyway, isa yun sa mga magandang natin na layunin. Sa year 2020, anong goal ninyo? Sila Brother Mike, may mga goal yan eh. Sa year 2026, ano bang goal nyo? 2027, ganito. Sa anniversary nyo. Brother Mike, kailan ang anniversary nyo dyan? Sister Terry sa inyo. Naka-mute ka, Brother Mike. Sister Terry, kailan ang anniversary sa church dyan? Dito sa Tacloban, September 3. September. Oh, nako, dapat sana September September na 3. dyan, ano? Sa Sister Brother Lapas, Mike sa inyo. sa Lapas, Sa amin, March. March. Ha? Brother Mike. sa amin po, April po yung namin, yung anniversary. Oh, Tap, meron kaming goal dito sa aming Thanksgiving sa yung araw ng ng pasasalamat, Thanksgiving. yung year Oh. giving namin. Ang plano nga namin 3 years magkakaroon kami ng roofing, papalitan ng ng bubong. Mhm. 1 year lang na-provide na ng Lord yung Amen. aming Ayun, ang haba ng magandang project nyo. Tapos wala parang pagdala ng kaluluwa, at least hindi mabasa, no? Basang sisiw, ganun. Kailangan, ah, with drooping. Ha? mm, yun na lang ang kulang at saka yung electrical pa ulit. No, Brother Jack, kumusta na? Po-provide ng Yung Lord sa yan. church nyo dyan, anong goal nyo sa church nyo? Anong anniversary nyo? Kami rin kailangan namin na magpagawa ng kisame at saka bubong. Bubong din. Oo. Kailan ang anniversary nyo dyan? April 20 plus something like that. No, karamihan sa April, summer, ang mga anniversary, no? Mm. Oo. Yung, kaya brother Sing, brother, Benji. Itong dalawang to, hardworking sa Lord. Amen. Kahit sila, brother Tiope, ganun din yan eh. Hmm. Ano mga nyo? May mga tanong, Brother Armel, Brother Puntinares. Ito mga faithful servant din natin eh. Sister Nora, yun Nora. Sister Neng, kumusta na? Ha? Nakatulog na? Hindi. Okay lang. Nakikinig? Hmm. Yes po. No, ano bang no, contribution mo sa discussion natin? Anong tanong? Ha? Yes. Inasagot yung tanong mo eh, Sister Yang eh.
Yung sabi mo, Alin? yung ano, I'll prepare for you. In A my place father's house, I'll for prepare me. for you. Eh, nakahanda na. Ang problema na lang yung ano, yung iba ay hindi handa. Kasi di ba sabi nga, I will come again Oo. and receive you. Tapos ibig sabihin, di ba siya Ayun. bumabalik? Oo. Di, Pero dito, and then, ayun. oh. Pero So, dito sa ano, wedding, construction going on. oh, parang going home pa yung sentence, ano. Pero dito sa wedding, ano, yung wedding banquet, ang sabi ni Brother Jack, ano na, naka-ready na eh. Meron ka nang ambaro, isusuot mo na lang eh. 'Di ba, Brother Jack? Naka-ready na. Ang nakakalungkot lang talaga, ang tao, yung ano, alam niyo yung ugali ng Pilipino, yung manyana habit, mamaya na. Matagal pa naman eh. Para yung 10 virgins, 'di ba? Yung 10 virgins, yung lima, ready, yung lima hindi. Ha? Ay, naku, dali. Yung mahilig tayo sa last minute. Mm. Ito ba yun? Yung last minute? Ha? Terry, naka-ready ka na? Oo, matagal pa. So, naku, doon sa salamin, ang tagal-tagal sa salamin eh. Parang mababasag na yung salamin. Baba na. Eh, lalo na yung mga anak. Alam mo yan. No? Alam mo yan mula sa pool. Alam mo yan. Yung anak kong mga dalawang babae, talagang, sige, pipikapin kita ng alas 2. Naku, umabot ng alas 3, naghihintay ako sa car. Alam nyo, hindi naman lahat ng babae, no? Ibig sabihin na, pag yung wedding, ready na, maiiwanan tayo ng bus. 'Di ba? Pero pagdating sa mga, ano, sa mga concert, nako, ha? 1 hour, 2 hours, nakalinya na dun sa concert. Concert sa, ano, ha? Yung mga artista, yung mga, ano, talagang maaga pa, nandun na. Pero pagdating sa Panginoon, yun ang nakakalungkot. Tama ba yun? Pagdating sa Panginoon, mamaya na, okay lang yan. Yung salitang manyana, alam niyo yung manyana, habit, maya-maya na lang. Ah, manyana, yung mamaya na lang, ano yan, maghihintay sila doon. Ha? So sana tagalin natin, isa yun sa mga ugali ng ano ng nating mga Pilipino. Palagi ko hindi lang Pilipino, ng mga tao. Maya-maya na lang, okay pa, 'di ba? Ganon. It take for granted. Mm. Wag naman. Pagdating sa Panginoon, pag service, kaya alam mo yung service natin, 'di ba? Ang service, anong oras ang service nyo? Ang pinakamaga, alas 9, alas 10. Tapos ang iba darating na Lord Supper. Yung pastor nakikita niya eh. Kasi di pagpasok ng kapilya, nako, ang mga miyembro kong ito, napapagano na lang yung ano, yung mga ministro. Nako, si Sister Terry, oh. 1 hour late. Hindi lang, biro lang yan. Hindi yan ano. Threefold amen. Ah, Darating na kung threefold triple amen. amen na. Yung iba no, Grabe. ha? Brother, Grabe naman yung payment ka darating. ay hindi Hindi naman. nag-adjust ng ano eh, ng time eh. Dito sa, alam mo, sa Amerika, pwedeng excuse yun, triple diamond kasi, ay hindi ko na-set yung ano ko, yung time eh. Kasi dito may, pag summer, ina-adjust ng 1 hour, ina-atras. So, Mhm. minsan ang iba nalilate. Ay, naku, hindi ko na-adjust yung oras ko. Akala ko, hindi na excuse yun. Pagdating sa Panginoon yan, nako, hindi na excuse. Tama ba yun? Oh, Mm. ano ang tanong? Brother Robert. Isa sa katanungan ko po, sa Hmm. larawan ng kasalan, bakit 10 yung dalaga? Bakit 10? Dapat sa atin na sanay tayo. Pag ikakasal, isa lang. 10 ang abay? 10 dalaga ang ikakasal sa binata na nag-iisa. Saan tanong yun? Sa ano, sa ano related yun? Sa 10 virgin? Ano? Opo, yung 10 virgins. Mhm. Bakit kaya 10 ang dalaga? Kung churches po yun, bakit 10 ang churches? Teka muna, tingnan natin nga. Anong sagot nyo kay tanong ni brother ano?
Ah, Abay yun, abay. Hindi naman ikakasal yung ano, yung 5. o abay yun, Mga abay. abay yun. Mm-mm. Abay. Abay lang po yung 5. Mm-mm. Hindi yun ikakasal. Hmm. Tingnan natin sa 25 yun eh, sa 25 eh. 10 dalaga? Teka muna ah. The Yan pala. kingdom of heaven is likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Oo nga, Ayun. oo nga, medyo. But while the bridegroom was delayed, they slumbered. Kasi na late eh. And heard, Ay, hey, behold, the bridegroom is coming, get out, go out to meet him. Then also those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and for you. The wedding has been shut down. Came, Lord, Lord, I assuredly I say to you, I do not know you. Watch therefore, you know either the day nor the hour in which is the Son of Man is coming. All right, so I think it's a figure of speech lang yun eh. Alam mo bakit? Kasi yung wedding, meron nga tayong churches eh. Si Jesus Christ eh, part tayo ng ano ng wedding eh. Tama yung ano, maganda yung tanong ni Brother Robert ano no, Puntinares. Pwede nating ano yan na i-lesson next time. Ha? No? Discuss natin yan. yes po. Bakit yung ano? Kasi ito parable eh, hindi naman to literal eh. Hindi Mm. talagang literal na ano, bakit yung mga virgins. Siguro alam nyo, parang ano yan eh, yung alam mo ba yung 'di ba yung Snow White, 'di ba may mga Snow White na pipiliin sino sa isa na ano na sa 10 pipiliin pa yun eh. Isa lang ang mapapakasalan ano. Parang ganun din yun pero parang malayo eh, malayo ang dating sa atin ano. Human ano eh, human reasoning malayo. Okay. Anyway, wala na ba kayong ibang tanong? To be continue yung discussion na yun. Magandang tanong ni brother ano, Puntinares. Bakit 10? Ano? Ang bridegroom, yung the Son of Man o the Son of God, yun ang ano doon eh. Nag- We will talk about it. Maganda. Maganda i-research mo yun, Brother Robert, and then explain to us next time. Ah, okay. Opo. Magandang tanong yun. Sino pa? Ah, Sister na Leonora, Sister Luz. Ito, mga nag-anniversary to. Mga nag-anniversary. Happy anniversary sa inyong ano, wedding. Kami ngayon sa July. Sa July kami next month. Ano na? Wow. Matagal na rin. More than magpo 40 years or 50 na yata kami. Ano? 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 Wala kayong tanong? Sister Terry, nangangarap ka dyan? Wala Ha? akong anniversary. Ha? Meron ka anniversary. Siyempre, ano na yan eh. Araw-araw anniversary yun sa Panginoon. Ganun. Ha? Laya yung kasama. O, yung mga ano natin, tahimik iba, wala nang dagdag, mga kapatid. Nakikita niyo yung background ko. Brother, Umaga na tanong ko lang dito. po, Maliwanag na bro, dito. brother. Ha? Tanong ko lang po, bakit po pagka yung ano, parang yung kasalan na yan, 'di ba? Hmm. Ang daming yung mga in-invite na iba, hindi yung mga dumalo, tapos may mga kanya-kanya silang dahilan. Parang ganun din yung sa pag nag-evangelize tayo. 'Di ba? Ang daming mga alibis pagka yung may kinakausap tayo, ang dami nilang ano, yung iba pa nga nagtatanong pa, magkakapera ba ako diyan? Yayaman ba ako pag umanib ako sa Church of Christ? Bakit po kaya ang daming tao na wala pa kay yung pag evangelize natin sila Hmm. ay ang dami nilang dahilan. Bakit kaya para sa kanila mahirap tanggapin Hmm. si Kristo? Ganun. Ano kayang dapat gawin natin para Ang, ano kasi, anong comment nyo? Ang nakikita ko dyan, dagdagan nyo ha, magdagdag kayo. Ang nakikita ko dyan kasi nga,
ang tao materialistic, Mhm. materials. Ang nakikita na ano ba ang makukuha ko diyan? Benefits. Ganun, Ganun. yun lagi nasa isip nila eh. Pero kung hindi mo kasi pwedeng explain ng ano eh, ng ilang minuto eh. Ah, para ba si ano yung sino ba to si Caesar ba to o yung ano 'di ba yung lumapit si Jesus Christ ganun no? Ano gusto mo na ako ano 'di ba maging Kristiyano no hindi si ano yun, si sino ba yun, si Pablo 'di ba nung marap sa Acts Ah, in short time or long time ano si Herod ba yun o in short time or long time gusto mo na ako maging Kristiyano 'di ba? Ang ano kasi diyan it takes time eh. Mm. Naiintindihan natin kung halimbawa, magkakapera ba ako diyan? Ay ang sagot siguro natin mas masigit pa sa pera. Ano ba may mahigit sa pera? Yung kapayapaan, ang kalusugan, 'di ba? Ang kalangitan, 'di ba? Ganun 'yun eh. Kailangan maipaliwanag mo, meron pa bang hihigit sa pera, kapatid? Ano ba, may nagtanong, magkakapera ba ako diyan? Siguro tanong natin din balik. Yayaman ba ako dyan? Oo, yayaman ka ba? Ano pa bang mas ano sa tanungin mo kapatid, kaibigan, ano meron pa bang hihigit sa kayamanan? Mayaman ka nga, mamamatay ka naman ng ilang araw. Mayaman ka nga pero nag-iisa ka naman. Mayaman ka nga. 'Di ba may mga ano ibabalik din natin yung tanong eh. Meron pa bang hihigit sa kayamanan, 'di ba? Ha? Mayaman ka nga, nag-iisa ka naman. Mayaman ka nga, ano ka naman, malungkot ka naman, 'di ba? Natatamaan ako, Brad. Ha? Mayaman ka pala, Sister Terry? Hindi, nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, Sister Terry. Nandito kami. Nandiyan si Kristo. Nandiyan yung mga anak mo. 'Di ba? Wala lang yung Wala. ang Ako lang hinahanap, dito. mo siguro yung ano, Asan siya? yung life partner. Alam mo, nandito Hindi. tayo na, hindi. Yung nag-iisa ka lang. Andito kami, kapatid. Kaya nga itong Thursday natin, nagmi-meet tayo, magkakasama tayo. Pag Monday, magkakasama tayo. Pag Sunday. Alam mo nga, may mga panahon na gusto natin araw-araw service. Di ba may mga Kristiyano ganun gusto nila araw-araw may gawain? May mga ganong Kristiyano. Meron naman mga Kristiyano ayaw ng gawain. Late na dumating sa church bago maaga pang umuwi. May mga ganun. Ha? Ano lang yun, i-pray natin kasi alam nyo, Muna sa kayo. ang, ano ng Diablo talaga, ma-discourage tayo. Di ba? Di ba, brother, no? Gusto nila, lalo na yung mga leaders, mga Christians, mga pastors, mga ano, ang gusto nila, malungkot sila. Ma-frustrated ngayon ni Brother Mike, di ba? Ako dito, malungkot. Ha? Malayo ako sa mga anak ko. Oo. Malayo ako. Oo. Malayo ako kay Junjun. Malayo ako kay Albert. Oo. Ano lang, i-pray mo, pero kasi alam nila na nagpi-pray ka, ganun. Lord, tulungan mo sila, ganun. Alam nyo, ang isang ano, kalaban natin na yung madali tayong mainip. Tama ba yon? Naiinip tayo. Pero pag busy ka sa Lord, 'di ba? Pag busy, ang bilis pa ng oras ano. Pag may ginagawa ka, pag wala kang ginagawa, talagang ano ka, ha? Napapansin niyo ba yung mga animals na Wala akong neighbor dito. Yung mga neighbor ko, sarado yung mga bahay. Wala akong makausap dito. Oh, I see. Ang ibig sabihin ano yung subdivision, mga ganyan, 'di ba? Subdivision. Mag-tricycle ka, punta ka ng ano punta ka ng ano, merkado, palengke. Hmm. Walang tricycle dito. Wala. Ha? Maglakad-lakad ka, bisikleta. Doon sa labas. Lalabas ka ng subdivision. Oh. Doon highway. Dito wala. Pag di ako Malayo. pinunta, pag di ako pinuntahan dito, wala. Oh, I see.
Anong may papayo nyo kay Sister Terry, Brother Benji? Ha? Hindi, si Sister Terry, sabi niya, kasi nasa subdivision siya eh. Ano bang may papayo niyo mga kapatiran na hindi makasakay, malayo ang sakayan ng tricycle, nag-iisa sa bahay? Anong may papayo niyo bukod sa magbasa ng Biblia, manalangin, manood ng TV, drama, Korean? Ano ba may papayo niyo para hindi malungkot? Ha? Pwede, Ano? pwede na in Ha? And rulings kasi iba na rin po, iba talaga ang sitwasyon natin. And I think textually speaking, my Oh. position is that Ano, Brother Benji? Anong kuha natin? Brother Singh? Hindi, Akala ang ko tanong yung, ni Sister Terry, sabi niya, akala ko yung, pag nag-iisa ka, kasi tagal ng biyuda si Sister Terry, nag-iisa siya. Ngayon, yung mga anak malayo, tapos nakatira siya sa subdivision, ano ba mga pwede niyang gawing activity bilang Kristiyano? Medyo malungkot. Nag-iisa ka kasi malungkot, tapos wala kang neighbor na makausap, magkikita kayo once a week or saan-saan, ganun. Ano ma-advise mo sa mga kapatiran natin na minsan siyempre nga, alam niyo ako dito, lagi ako nag-iisa dito pag pag siguro mga 12 hours. siguro maganda niyan, Brad. Gawin niya yung sarili niya na busy. Oo. Busy sa mga gawain sa bahay. Aha. Pagkat naman haluan niya ng mga spiritual needs niya. Halimbawa, magpatugtog siya ng mga Christian music. Yeah. Christian music. Doon magkakaroon siya magbasa ng Biblia. Ayan, yung gano'n mga lalo higit sa mga edad natin, medyo kailangan na ng yung mga salita ng Panginoon para maging gabay natin habang nagpipili tayo. Gano'n naman yun Tama, maganda sabi ni maging busy ka sa sa Panginoon. Alam mo, isa yan Ganito yan May tanong nga paano manalangin ng walang patid? Ibig sabihin na how we can pray without ceasing. Ibig sabihin na paano tayo manalangin na makipag-connect sa Panginoon na walang tapos. Ibig sabihin noon how can we keep praying to the Lord non-stop? Ang isang sabi nung di pinag-aaralan ng ewan ko kung narinig nitong kwento, yung mga ministro, nagdi-discuss sila kasi meron silang pastor conference. How can we pray without ceasing? Paano tayo manalangin na hindi nahihinto? Ngayon yung naglilinis ng ng kapilya, na parang tinanong ng pastor, "Oh, you Yoli, how can you do that?" Sabi nung mga minister. Are you asking me?" Sabi nung babae. "Tinatanong mo niyo po ako?" Sabi niya, "Oh, ganito po. Ako patuloy na nanalangin habang naghuhugas ako ng pinggan, naghuhugas ako ng mga iniisip ko yung Panginoon. Pag naman, kumakanta ako, kumakanta ko ng mga Christian songs. Alam nyo, dapat talaga ganun gagawin natin yung mga Christian songs, kantahin natin kahit tayo nag-iisa. Kasi pag kinakanta yung mga worldly, puros kabiguan 'di ba? Yung mga worldly songs, puro napansin nyo ba yung mga yung mga depressing yung kanta nila Mga secular song, grabe ganyan. Iniwan ako, isang linggo naghihintay. Yung mga ganun ba mga kanta? Makaka-frustrated yun Kaya yung karaoke minsan mas magandang kantahin nyo yung sa Lord. Para yung praising lifting, nalilip up kayo. Kaso yung mga karaoke natin yung mga kabiguan di ba? Iniwan ako. Di ba? Babalik ka rin. Yung mga ganun bang makanta, lalo kang malulungkot, no, Sister Terry, baka kumakanta ka ng mga karaoke diyan. Ha? Kailangan kanta mo yung mga Christian. That's how you can lift up your soul.
para yung ang kaluluwa mo mano. Alam nyo talaga malungkot eh. Pero ano sabi nga ng ano, mm, Brother Mike, anong ginagawa mo? Yes po, ito na stay tuning. Nakikinig. Sa akin po, hindi yung sa akin po, parang advice doon kay Sister Teresa. Oo. Mag-walk-in siya everyday morning. Maglakad. Po, maglakad siya doon sa kanya subdivision na yun. Tapos, maraming aso. Ha? Ha? Habulin ka ng aso. Maraming aso nakagala po dyan sa looban. Huwag ka lang magstay. Mag-walk-in ka na lang sa loob ng sa loob ng subdivision. Tapos, babalik ako sa lapas yata. Di ko kaya dito. Opo, sa sa labas bagay, po. ano muna, mag-ano ka, siguro, pag may kasama ka dyan, magkwentuhan kayo. Hindi, alam mo, sa palagay ko, namimiss mo lang yung mga anak mo eh. Namimiss mo si John John, yung mga apo mo, ganun lang yun eh. Diba? Kayo may mga, alam niyo yung mga apo, nakakaaliw din yan sa atin eh. Diba? Pag yung apo nyo. Yeah, nakakaaliw yung apo. Si Brother Puntinares, talaga yung apo niya eh. Nakakaaliw eh. Diba? So anyway, i-pray natin Sister Terry kasi isa yung mga loneliness, you feel lonely. Wag nang ano, talagang ano yan eh. Part ng life natin yan eh. Pero sabi ni Kristo, I'll be with you. Kasama mo ko. 'Di ba? Sa kasama mo si Kristo, wag mo sabihin nga nag-iisa ka lang. Nandiyan si Kristo. Kasama mo kami sa prayer, pinipray ka namin. 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Tsaka makinig ka ng ano, manunod ka ng TV, makinig ka ng mga preaching. Maraming magagandang ano diyan eh. Huwag naman yung mga ano, yung nakakatakot, minsan baka mag-nightmare ka. Anyway, lalo na pag gabi kasi minsan tayo mahilig tayong ano, yung kukunti na yung tulog natin eh. 'Di ba, Brother Benji? Ang tulog natin pag tumatanda na eh. Dati yung 8 hours, nagiging 4 hours na eh. Yung gano'n ng ano na. Brother Sing, tulog na eh. Ha? Okay na, mga kapatid, Sister Luz, Sister Nora, Brother Jack. Yung loneliness eh. Wala na kayo dagdag? Teka muna, bago tayo mag-ano, yung ano yung kailangan natin yung ano, bago tayo mag-closing prayer. Mag-closing prayer tayo. I-pray natin si Sister Terry, tsaka continue ano, Brother Junjun. Chemo niya ngayon, chemo. Chemo? Brother ano, Benji, pwede ka mag-prayer? Prayer ka? Pwede wala. Pwede. I-pray mo nga si Brother Junjun tsaka Sister Terry. Si Junjun yung ano niya, chemo. May progress sana, ano, continue yung progress ng chemo. Anak yan ni Sister Terry, si Sister Terry, si Junjun, tsaka yung ano, yung ano, kasi palagay ko yan ang trigger din ng ano, yung loneliness niya eh. Yung nalulungkot siya kasama yung anak niya. Paki-continue and then I'll get an announcement real quick after sa prayer mo. Okay? Makinig tayo sa prayer ni Brother Benji. Okay, yuko natin mga ulo para sa ating panalangin. Dakila naming Ama Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Muli mo kami pinagsama-sama sa pamagitan ng social media ito o sa pamagitan ng Zoom. Maraming salamat Panginoon at kami nagkasama-sama upang kami ay magpalakasan at mag-encourage sa isa't isa. Ama, narito po ang ibang mga kahilingan ng bawat sa amin.
lalo higit si Brother Junjun na kung saan ay nag-undergo siya ng mga chemotherapy. Amin pong idinadalangin naman na ano karamdaman mangyari po na hipuin po siya ng mapagpalang kamay, tulungan po siya maka-recover Lord sa kanyang mo at gumaling nawa siya. Samahan mo siya, bigyan mo siya ng malakas na pangatawan, immune system, buhay at lakas, at lalong higit ang lakas ng pananampalataya sa iyo. Tugunan mo rin po, Panginoon, ang kanyang financial na pangangailangan upang magamit nila ito sa kanilang pangangailangan sa araw-araw na buhay. At huwag mong pong alisin ang pag-asa na meron sa kanyang puso na magtiwala sa iyo. Ano man ang maging kasagutan o magiging resulta ng kanyang kemo, Panginoon, ay mangyari po na tulungan mo siya na matanggap niya ang lahat ng mga bagay ayon sa iyong kalooban. Gayun din, Ama, ikaw po ang Diyos namin na siyang nakakabati ng aming mga puso. Maaaring kami ay higit na namamanglaw o nalulungkot sa kadahilanan na minsan ay nag-iisa kami, ngunit alam namin naman na kasama po namin kayo. Sana ay tulungan mo po si Sisteri na madama niya na ang iyong banal na presensya. Maramdaman niya na hindi mo siya pinababayaan at lagi niyang madama na palagi mo siyang kinakalinga. Tulungan po, Panginoon, na maging ang bawat oras na meron siya ay magamit niya ito ng makabuluhan at lalo higit magkaroon siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Tulungan mo maging busy siya sa lahat ng gawain. Tulungan mo siya, Panginoon, na makapagbulay-bulay sa iyo sa pamagitan ng iyong mga salita at sa pamagitan ng mga pakikinig ng mga musical or Christian music na kung saan ay magbibigay sa kanya ng pampukaw, pampalakas ng kanyang pananampalataya at relasyon sa iyo. Samahan mo po siya, Panginoon. Huwag mo po siyang pabayaan sa araw-araw niyang buhay. Naway kayo ang lagi niyang gabay at kasama sa araw-araw niyang buhay. Huwag po siyang pabayaan at patuloy mo siyang pagkalooban ng buhay at lakas. Lalo higit ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo na hindi mo siya pababayaan kailanman. Samahan po ang aming grupong ito. Maging dalangin din namin, patuloy mo kaming palakasin, patibayin. Lalo higit ang aming kapatid, si Brother Adol, na kung saan ay siyang naglilid sa amin. Samahan mo siya, Panginoon, at tulungan siya na maging malakas sa kanyang pananampalataya sa iyo. Ganda din sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin ang iba pa mga kapatid na may karamdaman taglay. Mangyari po, Ama, na hipuin po sila at dalawin sa mga oras na ito. At iyo pong yakapin sa mga sandaling ito sa kanilang karamdaman. Alam po namin na wala pong imposible sa iyo. Lahat po ay posible para sa iyo. At sana'y dalangin din namin na sana'y ang mga kapatid po namin nasa banig ng karamdaman, pagpapalain po sila at pagagalingin at pagkakalooban sila na malusog ng pangatuan, buhay at lakas. Lalo higit, lakas ng pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa gabi ito, ikaw po ang siya mag-iingat sa bawat isa sa amin, sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.